Kolonyalismo. Ito ay ang pagpapailalim ng isang bansa sa pamamahala ng ibang banyagang bansa. Nangyayari ito kapag ang isang bansa ay sumakop sa isa pang bansa upang kontrolin ang kanilang lupa, yaman at tao. Sa kolonyalismo, ang mga banyaga ang nagtatakda ng mga batas at sistema ng pamahalaan sa nasakop na bansa. Karaniwan, ang layunin ng kolonyalismo ay makakuha ng mga yaman at palawakin ang kapangyarihan ng isang bansa. Sa Pilipinas, ang kolonyalismo ay nagsimula nung dumating ang mga Espanyol at nagpatuloy sa ilalim ng mga Amerikano. Ang tagumpay ng mga eksplorasyon ay hindi lamang dahil sa tapang, kundi dahil din sa teknolohiya at suporta. Ang astrolabe, compass at ang pinaghusay na caravel ay naging susi. Ang portal charts ay nakatulong sa pag-navigate. Mahalaga rin ang papel ng mga patron, gaya ng hari at mga mayayamang pamilya, at ang mga paaralan ng paglalayag na nagsanay sa mga mandaragat. Kilala natin sila Christopher Columbus na isang Italiano, Ferdinand Magellan na isang Portuguese, at Vasco da Gama na isa ding Portuguese at marami pang iba. Ang mga Portuguese at Espanyol ang nanguna, ngunit sinundan din sila ng mga Ingles, Pranses at Dutch. Ang kanilang paglalakbay ay may malaking epekto, kapwa positibo at negatibo, lalo na sa mga katutubong populasyon. Mula ang Kristyanismo sa Judea na ipinatag ni Jesus na Nazareno. Ang kanyang mga turo tungkol sa pag-ibig at kaligtasan ay naging pundasyon ng relihiyon, pagkalat sa Imperyong Romano. Ang mga apostol tulad ni Pedro at Pablo ay naglakbay sa Imperyong Romano upang laganap ang Kristyanismo doon. Ang sistemang daan ng Roma ay nakatulong sa mabilis na pagkalat ng Kristyanismo doon. Kaluwalhatian. Ano nga ba ito? Ang kaluwalhatian ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga monarkiya. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang kompetisyon para sa mga may kataas-taasang kapangyarihan o lupain, upang mas mapalawak pa ang kanilang teritoryo at mapalakas ang kanilang posisyon sa Europa. Ang ilang mga hari ay humahabol sa mga bagong nakikipag-ugnayan sa mga teritoryo upang mas mapalawak pa ang kanilang lupain. Ito ang ibig sabihin ng kaluwalhatian. Isang kompetisyon para sa mga may kataas-taasang kapangyarihan upang mas mapalakas pa at mapalawak pa ang kanilang lupain. Merkantilismo. Ang ideolohiya ng merkantilismo ay hawak o napapaniwalaan din nila. Ito ay ang wealth is equals to power. Meaning, kung mas mayaman, mas malakas ang kanilang teritoryo. Nananiniwala kung maraming ginto at pilak ay may maraming pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. Ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng lipunan at kabihasnan. Dahil sa paniniwalang ito, dumagdag ang kayamanan ng estado dahil sa pagdaragdag ng mga reserba ng mahalagang mga metal. Para naman sa mga nanghaharing uri, ang bawat paglalakbay ay nangangahulugan ng ibang yaman o wealth beyond. Habang tumataas ang bilang ng populasyon, tumataas din ang buwis na papunta sa hari. Dahil dito, napapaempleyo ang hari ng mga magagaling, profesional o mersenaryo, meaning ang bayarang kawal, upang mas lalakas pa ang kanilang kapangyarihan. Nga ba na may merkantilismo? Ang merkantilismo sa Europa ay nagsimula noong ika-6 hanggang ika-8 siglo. Dahil sa merkantilismo, mas dumadami pa ang mga ginto. Aside sa dadami ng mga ginto, ang isang elemento ng merkantilismo ay ang nasyonalismo ekonomiko, na nagsasabing dahil sa pagtataas sa dami ng inululuwas na produkto
ay hindi naaasa ang bansa sa mga produktong dayuhan. Pampalasa. Sa unang yugto ng kolonyalismo, ang mga pampalasa ay sumasalamin sa mga ideolohiyang ipinakilala ng mga mananakop, tulad ng relihiyon at sistemang pang-ekonomiya. Ang mga panglalasa na ito ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kultura, paniniwala at kabuhayan ng mga katutubo. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo ang mga pampalasa ng pakikisalamuha at pagsasama ng mga katutubong tradisyon at kolonyal na impluensya. Magandang umaga po sa classes. So, akong babalaki mga dito. So, ngayon ang aking tatalakay ay pagkakalakalan. So, maraming nilokyo ang nagtahin kumuklas ng mga bagong kalaman. Magain ng bagong interpretasyon sa nakaganis na mga paniniwala. So, ang pakikipagkalakalan ay sa sinaunang panahon ay tumutukoy sa pagpapalit na ng produkto at serbisyo ng mga tao o komunidad bago pa man magkaroon ng pera. So ang karaniwan nitong ginagawa sa pamamagitan ng barter system. Ang barter system kung saan ang mga kalakal tulad ng pagkain, alahas, kasangkapan at iba pang kagamitan ay ipinagpapalit. So ang kalakalan ay madalas nangyayari sa pamimilihan, daungan o ruta ng kalakalan tulad ng Silk Road. So mahalaga ito sa pag-unlad ng kultura at ekonomiya ng sinaunang lipunan. So in short guys, ang pakikipagkalakalan sa sinaunang panahon ay pagpapalitan ng produkto at serbisyo, kadalasan sa pamamagitan ng barter. Nagdulot ito ng pag-unlad ng ekonomiya, teknolohiya at kultura sa pagitan ng mga komunidad at bansa. So okay guys, yun lang guys. So remember guys, akong i-explain guys ay pakikipagkalakalan. Pakikipagkalakalan. Yan lang. Thank you guys. Bless and love. Pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo ay tumutukoy sa pagkalat ng paniniwala at katuruan ng Kristyanismo mula sa Jerusalem patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsimula ito sa misyonaryo ng mga apostol at patuloy na lumaganap sa pamamagitan ng mga simbahan, pag-convert at impluensya sa kultura. Ang Kristyanismo ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan at kultura ng tao, mula sa pagtatayo ng mga simbahan hanggang sa pagdiriwang ng Pasko at mahal na araw. Talakayin na natin ang mga bansang Europeo na nanguna sa pagkalugad. Ang kasaysayan ng Portugal ay isang testamento sa matibay na espiritu nito na minamarkahan ng panahon ng pananakop at katatagan. Ang mga pinagmulan nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa sinaunang panahon na may katibayan ng mga areglo ng mga tao mula pa noong 400,000 taon. Ang rehiyon ay naimpluwensyahan ng mga sibilisasyong Romano. Ang Reconquista, isang panahon ng muling pananakop ng mga Kristyano laban sa pamumuno ng Moorish, ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkakakilanlan ng Portugal. Noong 1139, si Afonso Henriques Conde ng Portugal ay nagpahayag ng kalayaan mula sa kaharian ng Leon na minarkahan ng pagsilang ng kaharian ng Portugal. Kita ng mga age discoveries ang Portugal na lumitaw bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Pagtangkilik ni Prince Henry of Navigator, nagsimula ang mga Portuguese na explorer sa matapang na paglalayag, pag-chart ng mga bagong ruta at pagtatag ng mga poste ng kalakalan sa karagatang Antartiko ng India. Impluwensya ng Portugal
ay lumampas ng mga hangganan nito, iwan ng pangmatagalang pamana sa anyo ng Maritime. Ang mga Portuguese ay nagtatag ng mga kolonyal sa Africa, Asia, and South America. King contribution sa pandaigdigang pagpapalitan ng mga kalakal, ideya at kultura. Yun lang po, salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Carly Finfreducusin at isang sa reporter ng Aralpan Group 2. Ang topic ko po ngayon ay Espanya sa panahon ng pagtuklas, mga salip ng tagumpay. Number 1. Pagtuklas ng bagong lupain. Layuning makahanap ng bagong ruta patungong Asya para sa kalakalan ng pangkalasa. Nagresulta sa pagkakatuklas ng mga lupain tulad ng Amerika. Number 2. Pananampalataya at misyonaryong layunin. Layunin ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga nagdiskutong lugar. God, Glory, and Gold. Tulong ng Royal Sponsorship. Pinunduhan ni na Haring Ferdinand at Reina Isabela ang mga ekspedisyon, kabilang ang kay Christopher Columbus. Number 4. Itinatag ng Netherlands ang Dutch East India Company na nagpadala ng mga ekspedisyong pangkalakalan sa Asya. Layunin nilang makakuha ng mga pampalasa at iba pang mahalagang produkto. Isa sa mga unang hakbang ng Dutch East India Company ay ang pagkuha ng kontrol sa Moluccas, isang mahalagang lugar na pinagkukunan ng mga pampalasa na dating kontrolado ng Portugal. Ang pagkontrol sa Moluccas ay ang nagbigay sa Netherlands ng malaking pakinabang sa kalakalan. Mula sa Moluccas, patuloy na lumalawak ang impluwensya ng Netherlands sa Timog Silangang Asya. Noong 1619, itinatag nila ang Batavia bilang kanilang pangunahing sentro ng operasyon sa rehiyon. Ang pagdating ng mga Dutch ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Timog Silangang Asya. Nagkaroon ng pag-unlad sa kalakalan, ngunit kasabay nito ay ang pagsasamantala sa mga likhas na yaman at ang pagsupil sa mga lokal na mamamayan. Ang pananakop ng mga Dutch ay nagdulot ng pagbabago sa politika, ekonomiya at kultura ng mga nasakop sa lugar. Maraming aspeto ng buhay ng mga tao ay naapektuhan ng kanilang presensya. Noong 1621 naman ay itinatag ng Netherlands ang Dutch West India Company. Ang kumpanyang ito ay may layuning palawakin ang kalakalan ng Netherlands sa Caribbean. Ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng Netherlands at ng mga bansang nasa Caribbean. Ang pagtatag nito ay nagbukas ng bagong mga oportunidad sa kalakalan. Ngunit, kasabay nito ay nadala rin ito ng kolonyalismo at pagsasamantala sa mga katutubo sa rehiyon. Sa panahong ika-15 at ika-16 na siglo, ang England ay naging isa sa nangungunang bansa sa larangan na pagalugan. Ang mga pangunahing layunin nila ay ang maghanap ng bagong kalakal, mapalawak ang teritoryo, at ang makahanap ng mga bagong yaman. Isa sa mga pinakamahalagang ekspedisyon ay ginawa ni John Cabot noong 1497 na naglayag patungong Hilagang Amerika. Kasunod nito, ang mga ekspedisyon ng mga sikat na manlalakbay at tulad nila Sir Francis Drake at Sir Walter Raleigh ay ang nagpapatibay sa kapangyarihan ng England sa dagat. Ang France ay nanguna sa paggalugod sa Europa noong ika-16 hanggang ika-18 na siglo. Dahil sa kanilang ambisyon na palawakin ang kapangyarihan at kayamanan, naghahangad silang makahanap ng mga bagong pinagkukunan ng ginto, pilak at pampalasa at magpalaganap ng Kristyanismo sa ibang mga lupain. Ang kanilang mga eksplorador tulad ni Jacques Cartier at Samuel de Champlain
ay nagtatag ng mga kolonya sa Hilagang Amerika, Caribbean at Africa na nagbigay sa France ng isang mahalagang papel sa kalakalan at imperyo ng mundo. Magandang umaga sa inyo lahat. Kung po si Shana Di Pasilabas at ngayon ay papaliwanag ko ang bansang Europeo na nanguna sa pagalugod. At ang bansang tatalakayin ko ay bansang France. Ang pagalugod ng France ay nagdulot ng palitan ng kultura na nagdila ng kanilang wika, kultura at relihiyon sa mga lugar na kanilang ginalugod. Makikita pa rin ang impluwensya ng France sa mga wikang sinasalita ng Canada at Louisiana, pati na rin sa arkitektura at lutuin ng mga rehiyong ito. Ang kalakalan ng balahibo ng France ay isang pangunahing aktibidad sa ekonomiya sa Hilagang Amerika, at ang kanilang mga kolonya sa Caribbean ay mahalagang pinagkukunan ng asukal para sa merkado ng Europa. Gayunpaman, nagkakaroon pa rin ng mga salungatan sa iba't ibang bahagi ng mga kapangyarihan ng Europeo, tulad ng Inglaterra at Hispanya para sa mga kontrol ng mga teritoryo. Ito ay humantong sa digmaan at sa huli sa pagkawala ng karamihan sa kanilang kolonyal na imperyo. Kahit na bumagsak ang kolonyal na imperyo ng France, ang kanilang pagalugad at impluwensya ay nag-iwan ng pangmatagalang marka sa mundo. Ang France na Canada ay nanatiling isang nagtatanging rehiyon sa kultura at wika sa loob ng Canada. Ang impluwensya ng France sa Louisiana ay makikita pa rin sa kultura, lutuin at arkitektura ng estado. Ang Haiti ay dating isang kolonyal ng France ay nakamit ang kalayaan dahil sa pamamagitan ng isang revolusyon sa huling bahagi ng ika-18 siglo. At ito ang tanging bansa sa Amerika na nakamit ang kalayaan sa pamamagitan ng isang matagumpay na pag-aalsa ng alipin. Ang France ay nanguna sa pagalugod sa Europa noong ika-16 at hanggang ika-18 siglo dahil sa kanilang ambisyon na palawakin ang kapangyarihan at kayamanan. Naghangad silang makahanap ng mga bagong pinagkukunan ng ginto, pilak at pampalasa at magpapalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mga lupain. Ang Kristyanismo, ang kanilang mga eksplorador tulad ni Jacques Cartier at Samuel de Champlain ay nagtatag ng mga kolonya sa Hilagang Amerika, Caribbean at Africa na nagbigay sa France ng isang mahalagang papel sa kalakalan ng imperyo ng mundo. Ang France ay nagkaroon ng malaking papel sa pagalugad ng Europa, lalo na sa Hilagang Amerika at Caribbean. Nagtatag sila ng mga kolonya sa kung ano ngayon ay Canada, Louisiana at mga bahagi ng American Midwest. Kilala sila sa kanilang kalakalan ng balahibo at sa kanilang mga ugnayan sa mga katutubong komunidad. Nagtatag din sila ng kolonya sa Caribbean tulad ng Haiti, Martinique at Guadalupe na nagkaroon nakatuon sa produksyon ng asukal na umaasa sa paggawa ng mga alipin. At yun lang po, salamat sa pakikinig. Talakayin natin ang mga epekto sa panahon ng pagalugad at pagtuklas. Paglawak ng nasasakupan ng mga bansa. Pagyaman ng mga mananakop. Ang mga bansa tulad ng Espanya, Portugal, Netherlands, Britain at France ay nakinabang sa yaman mula sa kanilang mga kolonya tulad ng ginto, pilak, pampalasa, tabako at iba pang likas na yaman. Pag-usbong ng pandaigdigang kalakalan. Ang kalakalan ng mga produkto tulad ng asukal, tsaa, kape, at bulak ay nagbigay daan sa mas malawak na ekonomiyang pandaigdigan. Samantala sa likas na yaman, ang labis na paggamit ng likas na yaman ng mga kolonya ay nagdulot ng pagkaubos ng mga ito. Pagkawala ng kabuhayan ng mga
guys, so let me introduce myself. My name is Simon Watches Juvenito. So nakita na ko nyo kaganiya sa video. So karon di na pakikipagkalakaran akong ano topic. So next kay ang simula ng pandaigdigang ekonomiya. So ang simula ng pandaigdigang ekonomiya ay nagsimula noong mga sinaunang panahon. So nang magsimula makikipagkalakalan ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, kasama dito ang pagpapalitan ng produkto at ideya. So, natay 5 ka parts dito guys. So, una, sinaunang kalakalan. Noong unang panahon, nagkaroon ng kalakalan ang mga sibilisasyon sa pagitan ng rehiyon. Kalawa, kolonyalismo. Sa panahon ng kolonyalismo, ang mga makapangyarihang bansa ay nagkontrol sa mga kolonya at ipinadala ang mga yaman mula sa mga tao patungo sa kanilang mga bansa. So, tatlo, Revolusyong Industrial. Noong ika-18 siglo, ang mga bagong teknolohiya at industriya ay nagpapabilis sa kalakalan at pagpapalitan ng mga produkto sa buong mundo. So, nasa yung mga teknolohiya dito guys, technology. So, ika-4, pagbuo ng institusyon. Pagkatapos ng mga digmaan, nagsimula ang mga bansa na magtulungan at magtayo ng mga institusyon tulad ng IMF at World Bank upang pamahalaan ang pandaigdigang kalakalan. So, nagkasa guys, teamwork sila guys. So, ikalima, last, globalisasyon. Sa huling bahagi ng ika-20 siglo, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at transportasyon nagbigay daan sa mas malawak na ugnayan ng mga bansa. So, tungkol sa teknolohiya at transportasyon, kaya napalawak nila ay lang ang mga ugnayan sa mga bansa. So, nitabang. So, sa madaling salita, ang pandaigdigang teknolohiya at ekonomiya ay nagsimula sa mga simpleng kalakalan at tumagos sa paglipas ng panahon. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya at internasyonal ng kooperasyon. So, yan lang guys. Dito na naman akong topic, no? So, unta naman nasubtan sa akong giingon. Thank you guys. Bless and love. Palitan ng kultura. Ang palitan ng kultura ay isang komplikadong proseso na may parehong positibo at negatibong epekto. Mahalaga na maunawaan ang mga epekto ng palitan ng kultura upang maiwasan ang mga negatibong resulta at ma-maximize ang mga positibong epekto. Positibong epekto. Pagpapayaman ng kultura. Ang palitan ng kultura ay maaaring magdulot ng pagpapayaman sa kultura ng isang tao. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagpapakilala ng bagong mga kaugalian, tradisyon, sining at musika. Negatibong epekto. Pagkawala ng pagkakakilanlan. Ang palitan ng kultura ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ay maaaring mangyari kapag ang isang kultura ay nangingibabaw sa isa pa.